Suzuki Smash FI fuel injected. Bakit ito ang kukunin mo ngayon 2024? Well, dapat mong mapanood ng video. Bakit itong dekadang motorsiklo na ito ang isang motorsiklo na pwede mo i-consider, lalo na kung ipang babardagulan mo kahit saan ka mapadpad sa Pilipinas, hindi ka atrasan. Boss Motovlog. Dito ako sa may overpass ng St. Dominic na to, mga bossing. Makikita mo na agad yung Alliance Motorcycle. Dito yan sa may bandang Talaba, Bacoor, Cavite. Dealer sila ng mga Yamaha, Kawasaki, Suzuki at Honda. Napakadami nyo pong pwedeng pagpilian. Syempre, ang isasuggest ko sa inyo, isa sa mga pinakamurang motorsiklo na pwede mong mabili, utilitarian. Kahit anong sitwasyon, magagamit mo siya, pang delivery rider, pang hanap buhay, pang sundo sa eskwela, lahat na. Ito po ay nagkakahalaga ng 72,400. Itong Suzuki Smash fuel injected na po ito. Meron silang carburetor type na style, pero mas maganda itong fuel injected, lalo na kung dito ka sa Metro Manila. Pang araw-araw mo gagamitin yung motor, mas makakatipid ka sa gasolina. Pagaya ngayon na tumaas na naman ng piso kada litro ang gasolina, kasabay niya na pagtaas ng bilihin. Siyempre, isang bagay na makakatipid ka pagka pang araw-araw na gamit mo yung motor, panghanap buhay mo, makatipid ka ng kahit kaunti sa gasolina. Mas maganda yung nakakatipid ka sa gasolina kaysa nakakatipid ka sa maintenance. Ibig sabihin, kung carburetor ang kukunin mo over dito sa fuel injected, mas makakatipid ka nga naman ng maintenance pag carburetor. Yun nga lang, araw-araw ka naman din nagpapagasolina. So mas maganda na yung nakakatipid ka sa gasolina na araw-araw kang nagpapagas kaysa na bibihira ka lang naman mag-maintenance ng motor kagaya ng carburetor type. Itong fuel injected, napakaraming shop na po nagkalat dito sa atin sa Metro Manila, lalo na kung dito ka lang naman, di ka naman sa bundok nagtatrabaho, madali lang pong i-maintenance din ito at napakabihira lang i-maintenance ng fuel injection system neto dahil napakababa lang ng CC neto. Hindi masyadong nagka-carbon deposit ito, no? At yan ang kagandahan sa mga lower displacement CC na fuel injected. Imagine sa akin meron akong 125cc na fuel injected. Ang maintenance lang po na ginawa ko doon ay carbon cleaner. Hindi po ako nagpa-FI cleaning. Never ko pong ginawa yan. At hanggang ngayon po, matino po ang ating motorsiklo. 125 yun. Pero itong nasa harapan natin na 113cc lang ito, mga boss nga. Mas maliit po ang kumonsumo ng carbon ito. At siguradong talagang napakatipid sa gasolina. Dahil 113cc lang at napakababa lang din ng maintenance cost. Kung susundin mo lang yung mga tamang pag-maintenance ng motorsiklo, hindi sasakit ang ulo mo sa motor na ganito. Sasabihin ko sa iyo, kayang umabot ng 10 taon ng motor na to. Ang papalitan mo lang gulong, langis, at yung mga preno, at yung mga iba pa na ano pa bang pinapalitan dito. Air filter yan, papalitan mo rin yan. Bukod doon, wala na. Yun lang halos ang papalitan mo rito dahil yung mga ilaw, wag ka lang magpalit at wag ka lang masyadong malikot sa aparato kung ano-ano yung nilalagay sa kanilang mga motor para sa pampaganda. Wag na po, ayaan nyo na po as is yan. Gamitin nyo pang delivery rider nyo o pang hanap buhay. Hindi kayo sasaktan ng ulo nito. Kaya lang naman nagkakaroon ng problema ang isang motor, masyado tayong makalikot o maabutiting sa mga motorsiklo natin. Marami tayong nilalagay na kung ano-ano. Lalo na pagdating sa mga ilaw o yung mga technical components o yung mga pagdating sa makina, pag-re-rebore, pagtataas ng CC ng bore ng motor. Yan ang nagiging cost na hindi tumatagal yung motor mo. Pero syempre, ang video na to para to sa mga nagtatrabaho. Kailangan nila ng motor na pang araw-araw, pang hanap buhay. Well, yung mga suggestion ko sa inyo, sundin nyo po yun mga bossing. Sigurado ko yun. Dahil ako po mismo ganun ang ginagawa ko sa motor ko. Kagaya nyo rin ako na nagtatrabaho na gustong makatipid. At yung matitipid ko, maiuwi ko pa sa pamilya. So itong motor na to, kung baguhan ka, 4-speed po. Itong motor na to, decambio, 4 na kambyada to. Nahati siya sa 4 na gearings. Wala ka nang pipigaing clutch dito dahil semi-automatic po ito. Pwede rin ito sa mga baguhang rider. Di ka naman ma-overwhelm sa power nito dahil 115cc lang. Kaya kahit newbie rider,
pwede dito. 765mm lang o katumbas ng 30 inches ang seating height nito, kaya pasok na pasok para sa ating mga nag-average na 5'4" in height na average height ng Pilipino. Design for Asian market po talaga ang Smash 150 na ito. Maangas, matindig ang forma at higit sa lahat ang tibay ng makina. Dekadang makina na po yan mga bossing, no? Iniiba-iba lang po yung aesthetic look nito, pero yung makina same pa rin po yan ng ginagamit nila. Mula noon, dekada na po yung motor na yan at subok na kilala na po ng mga tao, talagang ang Smash po talagang maaasahan mo. At ayon sa WMTC o World Motorcycle Test Cycle, ito yung nagtetest ng bilis at emission ng motorsiklo. Ito daw ay kayang tumakbo ng 68 km per liter. Sobrang layo nun mga bossing para sa 1 litro. Napakatipid na nun. Pero syempre, depende pa rin po yan gaya ng sinasabi ko sa inyo, conforme pa rin po sa lakas nyong kumain. O kung mataba kayo, malakas din kumain ng gasolina ang motor nyo. Pero kung slim lang kayo kagaya ko, kaya nyong i-hit yung 68 km per liter. Depende pa rin po sa throttle response o throttle habit nyo. 72,400 para dito sa Mags version, tapos naka disc brake sa harapan. Kung gusto niyo ng mas mura, meron ding naka drum brake sa harapan at naka Rayos naman po. So ang halaga naman nun ay 67,400.